Pag-aaral ni Rizal at unang buhay. Unang nag-aral si Rizal kay Justiniano Aquino Cruz sa Binan bago siya ipinadala sa Maynila. Sumailalim siya sa pagsusulit sa Colegio de San Juan de Letran, ayon sa kahilingan ng kanyang ama, ngunit sa huli ay nag-enroll siya sa Ateneo Municipal de Manila. Nagtapos siya bilang isa sa 9 na estudyanteng ginawaran ng karangalang sobresaliente o natatangi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Ateneo upang makakuha ng diploma sa pagiging taga-suri at taga-sukat ng lupa habang sabay na nag-aaral ng kursong pampaghahanda sa abogasya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nagtapos siya na may markang ekselente o mahusay. Natapos niya rin ang kursong pilosopiya bilang paghahanda sa abogasya. Nang mabalitaan niya na ang kanyang ina ay unti-unting nabubulag, nagpasya siyang lumipat ng kurso sa medisina sa Universidad ng Santo Tomas, na kalaunan ay nagpakadalubhasa sa optalmolohiya. Nakuha niya ang kanyang 4 na taong praktikal na pagsasanay sa medisina sa Hospital de San Juan de Dios sa Intramuros. Sa kanyang huling taon sa medikal na paaralan, nakamit niya ang markang sobresaliente sa mga kursong Pathologa Medica, Medikal na Patolohiya, Pathologa Chirurgica, Surgical Pathology, at Obstetricia, Obstetrics. Bagamat kilala si Rizal bilang isang matalinong estudyante, nahirapan din siya sa ilang asignaturang agham gaya ng psika, pisika, at Pathologa General, pangkalahatang patolohiya. Pag-aaral sa Europa. Nang hindi alam at hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang, ngunit lihim na sinuportahan ng kanyang kapatid na si Pasiano, naglakbay si Rizal patungong Madrid noong Mayo 1882 upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Dito niya nakuha ang kanyang lisensyado sa medisina. Dumalo rin siya sa mga lektura sa medisina sa Universidad ng Paris at Universidad ng Heidelberg. Sa Berlin, naging kasapi siya ng Berlin Ethnological Society at Berlin Anthropological Society sa ilalim ng patronahe ng pathologist na si Rudolf Virchow. Sumunod sa kaugalian, nagbigay siya ng talumpati sa Aleman tungkol sa ortografiya at estruktura ng wikang Tagalog noong Abril 1887. Sa Heidelberg, sa edad na 25, tinapos niya ang kanyang espesyalisasyon sa ophthalmolohiya sa ilalim ni Professor Otto Becker. Ginamit niya ang bagong imbentong ophthalmoscope, na imbensyon ni Hermann von Helmholtz, para sa operasyon sa mata ng kanyang ina. Mula sa Heidelberg, sumulat siya sa kanyang mga magulang, kalahati ng araw ay ginugugol ko sa pag-aaral ng Aleman at kalahati sa mga sakit sa mata. 2 beses sa isang linggo, pumupunta ako sa beer brewery, o beer hall, upang magsanay ng pagsasalita ng Aleman kasama ang aking mga kaibigan. Dito niya nakilala si Reverend Karl Ulmer at nanirahan sa Wilhelmsfeld, kung saan niya isinulat ang huling bahagi ng Noli Me Tangere, ang kanyang unang nobela. Mga kakayahan at mga gawa ni Rizal. Magaling si Rizal sa agham at sining. Siya ay isang pintor, eskultor, makata, manunulat ng sanaysay, at nobelista. Ang kanyang 2 pinakakilalang akda ay Noli Me Tangere, 1887, at El Filibusterismo, 1891, mga akdang naging inspirasyon ng mga reformista at revolusyonaryo. Si Rizal ay isang polyglot na nakakausap sa 22 wika. Ayon sa kanyang kaibigang Aleman na si Adolf Bernhard Meyer, ang mga kasanayan ni Rizal ay kamangha-mangha. Kilala si Rizal bilang isang polymath na bihasa sa maraming larangan tulad ng ophthalmolohiya, iskultura, pagpipinta, edukasyon, pagsasaka, kasaysayan, at pagsusulat. Sumubok din siya sa arkitektura, kartografiya, ekonomiya, etnolohiya, antropolohiya, sosyolohiya, dramatika, sining pandigma, esgrima at pagbaril. Naging kasapi rin siya ng masoneria sa Acacia Lodge, No. 9 sa Espanya, at naging isang master mason noong 1884. Personal na buhay, relasyon, at negosyo. Ang buhay ni Jos Rizal ay isa sa pinakakomprehensibong naitala sa mga Pilipino noong ika-19 na siglo. Regular siyang nagsusulat ng tala-arawan at liham, at marami sa mga ito ang naligtas. Matapos siyang magtapos sa Ateneo, noong siya ay 16 na taong gulang, dinalaw niya ang kanyang lola sa Tondo kasama si Mariano Katigbak at kapatid nitong si Segunda Katigbak, isang 14 na anyos na dalagang taga-Lipa, Batangas. Una niyang nakilala si Segunda, na kanyang inilarawan bilang medyo pandak, ngunit may matang minsang masigla at minsang malungkot, may mapulang pisngi, at may ngiting kaakit-akit na nagpapakita ng magagandang ngipin, at may kilos ng isang diwata.
Pinilit siyang iguhit ang larawan ni Segunda, at ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng lapis. Inilarawan niya si Segunda bilang kanyang unang pag-ibig sa kanyang Memorias de un Estudiante de Manila, ngunit si Segunda ay nakatakdang ikasal kay Manuel Luz. Panahon sa Hong Kong at iba pang ugnayan. Mula Disyembre 1871 hanggang Hunyo 1872, tumira si Rizal sa Rednaxela Terrace, Hong Kong kasama ang kanyang pamilya. Nagbukas siya ng klinika sa Limad Aguilar Street. Sa panahong ito, naitala ang 9 na kababaihang naging malapit kay Rizal kabilang si Gertrude Beckett ng London, Nellie Bosted, Siko Usui, Oseisan, Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, at ang kanyang matagal na kasintahan na si Leonor Rivera, na pinaniniwala ang naging inspirasyon sa karakter ni Mara Clara. Pag-ibig at sakit. Ayon kay Maximo Viola, sa kanyang pagbisita sa Prague noong 1887, si Rizal ay nagkaroon ng romansa sa isang babaeng inilarawan bilang Lady of the Camellias, isang pagkakahalintulad sa isang akdang nobela tungkol sa isang lalaking umiibig sa isang kortesan. Ugnayan kay Leonor Rivera. Si Leonor Rivera, na sinasabing inspirasyon sa karakter ni Mara Clara, ay nakilala ni Rizal sa Maynila. Nagpalitan sila ng mga liham na ginamitan ng mga kodigo upang hindi mabatid ng ina ni Leonor na hindi pabor sa kanilang relasyon. Sa kalaunan, si Leonor ay ikinasal kay Henry Keeping, isang inhinyero ng Riles, na lubhang ikinalungkot ni Rizal. Pag-ibig kay Josephine Bracken. Noong Pebrero 1875, sa edad na 33, nakilala ni Rizal si Josephine Bracken, isang Irlandesang mula Hong Kong. Dahil sa reputasyon ni Rizal, tinanggihan ng simbahan ang kanilang kasal maliban kung aatras si Rizal sa kanyang paninindigan laban sa simbahan na kanyang tinanggihan. Dahil dito, sila ay nagsama sa isang common law marriage sa Dapitan. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Francisco, ngunit ito'y namatay matapos ang ilang oras ng kapanganakan.